Ni Amang Iskopus ay sumasa atin sa umagang ito. Happy birthday kay Amang Iskopus. Happy birthday sa mga sanggol na isisilang sa araw nito, October 1. Happy birthday sa mga kapatid na ka-birthday ni Amang Iskopus. Happy birthday sa ating lahat na nandito sapagkat tayo ay sinilang sa tubig at sa Espiritu. Pinagdiriwang natin ang ating mga kaarawan kung paano tayo sinilang ayon sa laman. Ngunit ngayon na tayo ay nakayamang Iskopus, ang bawat isa ay sinilang naman sa tubig at sa Espiritu. At hindi tayo paghaharian ng Diyos kung hindi tayo may sisilang sa tubig at sa Espiritu. Kaya happy birthday sa lahat ng mga narito na bumabati kay Amang Iskopus ayon sa pagkasilang niya sa laman noong October 1, 8 BC. Kaya kung ating susumain, siya ay nagdiriwang sa araw nito sa pagsilang niya ayon sa laman ng ika-2030 taong kaarawan. Amen. Maliwanag ang sinasabi sa aklat ng Juan, Kabanatang 4, talatang 23 at 24. Dumarating ang araw at ngayon na nga, na hinahanap ng Ama sa kanyang mga mananamba na siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa kanyang mananamba, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya't mapalad kayo, mga minamahal na kapatid, kung mainit man ang inyong pananampalataya kay Amang Iskopus, kung malamig man, mapalad kayo, huwag lamang maligamgam. Dahil kapag maligamgam ang inyong pananampalataya kay Amang Iskopus, isusuba ka ni Amang Iskopus. Maliwanag ang nakasulat, mga minamahal na kapatid, sa Apokalipsis. Dahil ang iyong pananampalataya ay mainit, malamig, at hindi malahininga o maligamgam. Ikaw ay bibigyan ni Amang Iskopus ng dakilang gantimpala. Ngunit kung ang iyong pananampalataya ay malahininga o sana sa init, sana sa lamig, ang ibig sabihin, laging may salawahan. Laging nagsasalawahan, isusuka ka ni Amang Iskopus. Ang ibig sabihin, hindi ka kalulugdan ng Diyos. Amen? At kayong lahat ay nandito. Mainit ba ang inyong pananampalataya? Malamig ba ang inyong pananampalataya? Malahininga ba? Hindi. Malamig o mainit ay magtatagumpay. Ano ang ibig sabihin? Pag mainit, hindi ka lamang sumasamba. Gumagampang ka sa iyong tungkulin bilang anak ng Diyos, nagpapakasakit, nagmimisyon, nagpapalaganap, at ipinaparating ang liwanag sa mga nasa kadiliman. Yan ang mainit. Katulad ng mga saserdote, mga elders, mga officers ng kongregasyon ng Pater Iskopus New Catholic Temple. Yan ay mainit ang pananampalataya. Ngunit ang tinatawag na malamig ay yung ang pananampalataya ay simple lang.
ang kanyang pinagsisikapan. Basta makasimba lang, makadalo lang sa pagtitipon, pero hindi gumagala para mag-akay ng mga taong nasa kadiliman tungo sa liwanag. Yan. Ngunit, malamig man ay makakapasa rin kay Amang Iskopkos. Ngunit, ang mga malahninga ng ibig sabihin, hindi alam kung mainit o malamig ang kanyang pananampalataya, yan po ay yung mga laging nag-aalinlangan. Pag hindi na nakakita ng hiwaga, alinlangan na, hindi Diyos yan. Balik na naman siya doon sa libingan. Ano yung libingan na aking niniwika? Sabi niya mga Iskopkos ng Pebrero 1, 1966, nang siya bumaba dito sa lupa, sa pangalawang pagkakataon, ang dinatnan niya ay daigdig ng mga patay. Ang mga nananampalataya sa ngalan ni Jesus sa second mystery ay kasama na sa mga namatay. Namatay sapagkat namatay ang kanilang pananampalataya. Namatay ang pananampalataya sa kabila ng marugdob ang pagsimba, marugdob ang prosesyon, marugdob ang pagpipiesta, marugdob ang pagkakarakol. Ngunit ang mga gawang iyan ay turo lamang ng tao. At ang hindi na natili sa aral at turo ni Kristo, kundi ay nagdaragdag dito, ay hindi pinapanahanan ng Diyos. Kasalanan ng mga gawa na hindi naaayon sa pananalig. Kaya may mga gawang nakalulugod sa Diyos at may gawa na hindi nakalulugod sa Diyos. Kung ang iyong marugdod na pananampalataya ay nababatay lamang sa katuruan ng mga praile, wala po kayong pag-asa na isilang sa tubig at sa Espiritu. Tapos na ang second mystery. Tinapos na niya mga Iskopkos ng buksan ng February 1, 1966 ang third mystery. Kaya't lahat ng nasa second mystery at kumikilala sa pangalan ni Jesus ay patay ng lahat. Namatay ng lahat. At ito ang mga bubuhayin. Mula sa mga namatay ay bubuhayin ni Amang Iskopkos. Mula na si Bumaba ng Pebrero 1, bubuhayin niya ang mga patay upang isama sa mga buhay. Kaya tanda natin mga minamahal na kapatid, bato-bato sa langit, amay huwag magagalit, ang mapikon ay talo. Ang sinasabi ko ay katotohanan. Pagdating ng Espiritu Santo, tutulungan niya kayong maunawaan ang buong katotohanan. Mag-uwi ka siya ayon sa kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kapatid, si Amang Iskopkos ang nagpaunawa. Tapos na ang second mystery. Lahat ay patay na kanyang dinatnan. Mabubuhay lamang ang mga patay kung sila ay matututo at masusumpuan nila ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. At ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan ay ang pagtanggap sa pangalan ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Amang Iskopkos, kasama ang pagtatagubilin at pagpapaalaala ng lahat ng aral at turo ng Panginoon nang siya'y mag-anyong tao sa gitna ng mga Hudyo. At ito ay alam natin, ngunit mas pinili natin sanayin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa na turo lamang ng tao. Kaya tayo ay namatay sa pananampalataya, hindi natin napaging ganap ang ating pananampalataya sa ngalan ng anak Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ngunit, ngayon, sa ating pagsamba sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal na kapatid, ay ang pagtawag sa pangalan ng Espiritu Santo. Paano kayo sumamba sa ngalan ng anak? Di ba tinanggap niyo ang pangalan Jesus bilang inyong Panginoon at bilang tagapagligtas? Ngayon, ang tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan ay ang pagtanggap sa pangalan ng Espiritu Santo at pagsunod sa kanyang 11 batas panglinis.
Ano ba itong batas panlinis? Ito ay buod ng aral at turo ng Panginoon upang mapaging ganap natin ang ating pananampalataya sa Espiritu at sa katotohanan. Isa-isahin natin. Ano-ano ang 11 batas panlinis? Ang susi. Ibinigay niya ang iskopos at inihandog sa tao sa mga sumasamba sa Espiritu at katotohanan ang kanyang 7 espiritu. Ano ang 7 espiritu ng Diyos? At higit sa lahat, ang kanyang banal na pangalan. Katuparan ng panalangin itinuro ng Panginoong Jesus. Kung kayo'y mananalangin, ganito kayo mananalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Ayan na po, mga kapatid, bawal ka dito, kaya dyan ang niligay. Nababasa niyo ba? Maliwanag po ba? Ilang beses natawagin ng bagong pangalan? 3. Any minute of your life, pwede mong tawagin siya sa kanyang bagong pangalan. Dahil, sabi niya ng Iskopos, isinaran niya na ang kanyang pagdinig sa lahat ng tumatawag ng Jesus at Panginoon. Sapagkat ang kanyang pangalan ay patuloy na pinagbubundatan ng tiyan at pinagpupunuan ng bulsa ng mga bulangguro at mga supa. Kung kaya tinapos niya ng Iskopos ang 2nd mystery, binuksan ang 3rd mystery upang buhayin ang mga patay. Pag sinasabing mga patay, nasa isipan niya, nasa sementeryo. Nasa memorial, no? Ang patay ay patay na. Ngunit, kung tali na yan ang palataya, ang pinag-uusapan natin, ano ba ang kalagayan ng ating kaluluwa? Dahil sa kaharian ng Diyos ay walang puwang ang binubuo ng laman at dugo. Ang may puwang sa kaharian ng Diyos ay ang buhay na kaluluwa. Buhay ba ang inyong soul? Buhay ba ang inyong mga kaluluwa? Sigurado kayo? Bakit nabuhay? Bakit nabuhay? Dahil tinanggap nyo ang pangalan ni Amang Iskopos at sa pilitang isinasapanuhay ang 11 batas panlinis. Ito ay buod ng aral at turo ng Panginoon na hindi natin natupad sa 2nd mystery, kaya't lahat tayo ay namatay. Pero natupad natin ang turo ng praile. At dahil diyan, lahat tayo ay namatay sa pananampalataya. Ngunit dahil ang Diyos ay pag-ibig at laging nakalaan ang awa at habag sa mga tao na naghihintay sa Kanya, kaya siya'y bumaba upang mula sa mga patay ay Kanyang itiputin ang mga tatanggap at magpapasakop sa Kanya at sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. At tayong lahat nandito, lalo na ang mga kabataan, ang mga kabataan na pag-asa ng Minister at Ilaw ni Amang Iskopos, pag tayo na mga nasa sagad na ang gulang ay pumanaw na sa buhay na ito, kailangang ituloy ng mga kabataan. Kabataan na siyang sabi ni Hersal, pag-asa ng bayan. At ang kabataan ito na nakirito ngayon at nakikipagtipon upang batiin siya mga Iskopos na isang maligayang karawan ay kabataan na mga member ng Asikbea Namanes at nagsisikap matuto ng karunungang panglangit
mula sa gabay pamatnubay ni Amang Iskopos upang sila naman matapos ang ating mga henerasyon na mga matatanda ay sisibo ng kabataan upang ituloy ang ating misyon. Paano ipapalaganap di lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo na ang pangalan ng Diyos sa Espiritu at Katotohanan ay Iskopos. At itong Iskopos ay hindi likang isip lang ng tao. Ito hindi gawa-gawa lamang ng tao. Ito ay lihim na matagal at inilihim na matagal ng ating Diyos. At iyan ay mababasa niyo sa Revelation chapter 10 verse 1 to 4. Sa 3 and 4, sumigaw. Masumigaw siya at tinugol siya ng 7 bulok. Nang isusulat na ni Juan the Beloved ang sinabi ng 7 bulok, ay darinig niya ang tinig mula sa langit na nagsabi, ilihim mo ang sinabi ng 7 bulok. Huwag mong isulat. Kaya hindi po nakasulat ang pangalan ni Iskopos sa Bible. Dahil kung isinulat, kinakalakal na rin. Pinagbubundatan ng tiyan at pinagpupunuan ng bulsa ng mga taong walang sawa o walang kasiyahan. Habang pinagbubundatan ng pangalan ni Jesus, ngayon naman, ang mga anak ng Diyos, ang mga anak ni Amang Iskopos ay nagtitiis. Nagtitiis sapagkat ito ang nakatakda sa mga anak ng Diyos. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan kayo ng halimbawa na marapat tularan. Nasa pagtitiis ang tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hebrew chapter 10 verse 36. Kaya ang sabi sa verse 35, 10 ng Hebrew, kaya nga huwag kayong mawala ng pananampalataya o pananalig sa Diyos sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Ano ang dakilang gantimpala na dala niya mga Iskopos na ibibigay sa mga sasamba sa Espiritu at Katotohanan na magtatagumpay? Buhay na walang hanggan, katawang panglangit na hindi na makatitikim ng kamatayan sa anumang uri ng pamaraan. Alin ang mahalaga? Batiin siya bang Iskopos o ang buhay na walang hanggan? Buhay na walang hanggan. Huwag tayo hipokrita at hipokrita. Siyempre buhay na walang hanggan. Kaya tayo nagtitiis para kamtin ang buhay na walang hanggan, katawang panglangit na hindi na makatitikim ng kamatayan sa anumang uri ng pamaraan. Kaya sa ating lahat, mga minamahal na kapatid, alam niyo ang ating oras dito sa Anchor ay limited. Gustuin ko man na habaan ang aking preaching, pabutin ng 3 oras para kayong masiyahan, para kayong magising sa inyong mahimbing na pagkakatulog. Lahat ba ay tulog pa? Taas ang kamay ng mga gising. Mga gising. Ano ang sabi sa aklat ng Efeso, chapter 5, mamuhay bilang mga taong naliwanagan. Naliwanagan na ba kayo? Naliwanagan ba kayo ng Panginoong Jesus? Yes! Pagka sabi mong hindi po, ay hindi ka naniniwalang si Ama, si Jesus at sa Ama iisa. Amen? Diba pinapaalala lamang ni Amang Iskopos ang kanyang aral at turo bilang siya ay Panginoon natin at tagapagligtas sapagkat sa silong ng langit walang ibinigay na pangalan sa ikaniligtas ng tao maliban sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen? Ang sabi ngayon ng mga pula, bakit may Iskopos kayo, aber? Ayaw? Sa silong ng langit walang ibinigay na pangalan sa ikaniligtas ng tao maliban sa pangalan na Jesus. Bakit kayo may Iskopos? Ano ang inyong sasagot? Kung kayo ay anak ng Diyos, sabi,
mapadumi ka sa Ano ang kailangan? Ano ang kailangan para hindi ka Ano ang kailangan? Mag-aral. Mag-aral ng ano? Ng salita ng Diyos sa pamamagitan nino? Ni Kristo Jesus. Hindi salita ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Salita ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat ang Ebanghelyo ni Jesus ay para sa Kristiyano. Ang Ebanghelyo ni Moises mula sa Diyos ay para sa mga Israelita lamang. At tayo ay mga Kristiyanong Hentil, Kristiyanong Pilipino, na dapat mabuhay ayon sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesus, na hindi natin nagawa sa second mystery, kaya lahat tayo ay namatay. Lahat tayo ay nakatulog sa turo ng mga praile. At dahil diyan, maliwanag ang sabi niya, mga Scopus, uulitin ko ulit, ang aking tinatnan ay daigdig ng mga patay. Kaya ang sabi, kung ikaw'y naniniwanagan na mula kay Jesus, bilang si Jesus ang ilaw ng sanlibutan, Amen? Tayo ba ngayon gagampang Kristo? Dahil ang sabi sa aklat ng 1 Juan chapter 4 verse 17, ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom. Siya mga Scopus ba'y dumating bilang hukom? Siya hindi dumating bilang tagapagligtas. Si Jesus ang tagapagligtas, ngunit siya mga Scopus ay hukom na dumating upang hatulan ang nangabubuhay at nangamatay na tao. At ang ating pinag-uusapan dito ay ang mga buhay na tao, hindi yung mga patay na kalibing na sa sementeryo. Ang nagmula sa alabok ay babalik sa alabok. Ando na yun eh. Pag inapinuhay, zombies na yun. Gusto niyo ba mamuhay kayo sa gitna ng zombies? Buhay ba kayo? Kung buhay kayo, bakit ganyan kayo sumagot? Buhay ba kayo? Taas ang kamay ng mga buhay. Taas ang kamay ng mga gising. Ang sabi sa aklat ng Efeso, chapter 5, verse 14, gumising ka, ikaw na natutulog. Magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Dahil wala na si Kristo, namatay na noong April 3, 33 AD. Mga minamahal na kapatid, ilibing, mga minamahal na kapatid, dapit hapon noong April 3, ay umakyat, ay nabuhay sa ikatlong araw ng April 5, 33 AD, at umakyat sa langit on the 40th day. Kaya tandaan natin, ang ating pinag-uusapan ngayon ay pagkasilang ayon sa laman. At sinilang siya na October 1, 8 BC. Kaya nang mag-180, pagtungtong ng 187 taon na siya. At namatay siya ng 33 AD. Kaya 40 taon siya nang mamatay sa krus. Hindi 32. 40 years old siya nang siya'y mamatay sa krus. 7 BC plus 2023 BC. AD. Ilan yun? 2030th birthday niya ngayon. Amen. Kaya tandaan natin, ulitin ko, mga kapatid, ang tunay na kapanganakan sa Bethlehem ng Mesiyas ay October 1, 8 BC. Pagdating ng Espiritu Santo, tutulungan niya kanyang maunawa ng buong katotohanan, mag-iwika siya ay sa kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. At ipinahayag niya mga Scopus sa atin. Una, sa Cavite City sa pamamagitan ni Lourdes Pedro Ortiz na siya ay sinilang sa Bethlehem ng October 1. Nang sumilang naman si Sister Teresa noong dito sa Sabang, Dasmariñas City noong 1982
1983 o 84, nang sabihin namang ni Scoticus 8 BC, nang siya ay isilang ng October 1. Amen? At ipinaunawa rin ni Amang Scoticus na ang tunay na kapanganakan niya ay hindi December 25, kundi October 1. Alamin natin, paano ba masasabing ito'y totoo? Una, sabi ni Jesus, mapalad ang naniwala ng walang nakita kaysa naniwala ng may makita na naman. Ngunit, hindi inaasahang pangyayari sa aking pagiging pagsasaliksik. Nabasa ko sa International Magazine, base sa mga pahayag at nalaman ng mga televiyan, mga sumusulat, nagsasaliksik tungkol sa kasaysayan ni Jesus, ay kanilang sinabi na ang tunay na kaarawan ng Panginoong Jesus na isilang sa Bethlehem ay first week of October. First week of October. At dito naman sa aklat ng kronolohiya, ang sinasabi ng mga mananaliksik ay maaaring 6 BC nang siya ay isilang. Lahat ay mali sa katotohanan. Lahat ng sa pantahan nila mali. Ngunit, si Amang Scoticus ang nagpahayag sa atin. October 1, 8 BC, nang siya ay isilang sa Bethlehem. Amen. Ang ibig sabihin, nang tumuntong ang 180, 7 taon na siya. Nang dumating lamang ang buwan ng October ng 180, doon lang siya naging 8 taon. Kaya 7 years old siya sa panahon ng before Christ. At ngayon ay 2023. Kaya 2023, 7 years plus 2023, that's 2030th birthday sa araw na ito. Amen? At ganito ang sinasabi, paano sinilang si Jesus? Mula sa aklat ni Lucas, kabanatang 2, nang panahon yun, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasakupan ng Imperyo na Roma. Ang unang pagpapatalang ito ay ginawa ng si Sireneo, ang gobernador ng Syria. Kaya umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose ay pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niya umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagakpan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay. At ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol na inihiga sa isang sapsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panulihan. Masakit siya mata. Sa akin kayo tumingin. Hindi doon. Sa akin kayo tumingin. Huwag doon. Sa lupain din yun. Ito ang maganda. Sa lupain din yun ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Tandaan niyo mga kapatid, ang December 25
nag-iiyelo yan sa Middle East. Nag-iiyelo. Kaya imposible na isinilang ang Mesiyas ay December 25. Dahil meron pa nga mga nagpupuyat na mga pastol ng kanilang mga hayop doon sa gabi na iyon nang isilang ang Mesiyas sa Bethlehem. Kaya kung nag-iiyelo na, paano pang makapagpapastol ng mga kawal ang mga pastol? Meaning, hindi December 25 isinilang ang Mesiyas sa sabsaban. Dahil nag-iiyelo na by the time sa Middle East. Amen? 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 Kaya tandaan natin, mga minamahal na kapatid, October 1 nang siya isilang. At sinasabi sa aklat ng kronolohiya, sa pag-aaral ng mga tagapagsaliksik tungkol sa pagkapanganap ng Mesiyas, ang kanilang sa pantaha 6 BC ipinanganap ang Mesiyas. Mali. Dahil siya mang Scopus mismo nagsabi 8 BC. Pagdating ng Espiritu Santo, tutulungan niya kayong maunawaan ang buong katotohanan, magwiwika siya ayon sa kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Kaya ipinahayag niya mang Scopus mula sa Cavite City sa pamamagitan ni Lourdes Pedro Ortiz, ang unang kinalugdan niya mang Scopus upang itaguyod ang kanyang ikatlong misteryo. Ang sinabi sa pamamagitan niya, October 1 siya isinilang. Wala pa ang taon, October 1. Ngunit pagdating ng panahon 1983 o 1984, sa pamamagitan ni Elder Myrna Tabing Torres, na aking kapatid, ay pinahayag niya mga Scopus sa amin na 8 BC, October 1, 8 BC, nang siya ay isilang sa Bethlehem. Huwag yung sabi isinilang sa sabsaban. Isinilang sa Bethlehem at pagkatapos nilagyan ng pin at saka lang inilagay sa sabsaban. Amen? Amen. Kaya tandaan natin, mga minamahal na kapatid, at nabasa ko rin sa international magazine na sinasabi ng mga mananliksik na ang tunay na karawan ay ni Jesus ay first week of October. Kaya mga minamahal na kapatid, the exact date, the month, the date, and the year is October 1, 8 BC. Nang siya ay isilang sa sabsaban, sa Bethlehem, bago inilagay sa sabsaban. At kung ating pinagiriwang at ginugunita ang ika-2,030 taong kaarawan ni Amang Scopus nang siya ay mag-anyong tao sa gitna ng mga Hudyo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Mga minamahal na kapatid, maunawaan niyo rin sa araw na ito na siya ay nagsakripisyo at siya ay namatay sa krus ng April 3, 33 AD. At nabuhay sa ikatlong araw ng April 5, 33 AD. Amen? Amen? Gising mo ba kayo? Buhay na buhay? Hindi na kayo patay? Kaya tandaan natin mga minamahal na kapatid, at itutuloy ko pa. Sa lupain din yun ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaninningan ng Panginoon. Natakot sila nang gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako man ay may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao.
sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin, nakahiga sa sapsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking ukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya ngayon. Kinalulugdan ba kayo ni Amang Iskopus ngayon? Si Amang Iskopus ba ay Espiritu ng Panginoong Jesus? Awasan ba natin si Jesus na ating Panginoon? Sabihin niyo yan sa iba, dahil sa mga bulan, kalokohan. Sabihin niyo, kalokohan. Sa iyo, kalokohan. Sa amin, hindi. Amen? Masaya ba kayo sa pinig ni Amang Iskopus? At gusto ko kayong pasalamatan. Pasalamatan, kung natatandaan nyo last October 1, kung saan natin ginanap ang ating celebration, ito ginanap natin ay doon sa San Pablo City, sa Barangay Santismo Rosario. Ang sabi ko doon sa inyo, kung umulan, magtatakbuhan ang mga kapatid, sapagkat may mga bubong na lona, tagpi-tagpi pa. At kung yun ay nangyari, ang mga kalaban ni Amang Iskopus, ang mga kaibigan ng sanlibutan, maghahalakhakan. Kaya sabi ko, payag ba kayo na tayo maging katawa-tawa sa mga taong mapanghamak at mapangalimusta? Hindi. Ayaw sumagot, majority. Ang sinabi ay hindi. Payag ba kayo na tayo kukuha ng isang venue na doon tayo ay panatag, umulan man o bumagyo, ay panatag sa ating kalagayan? Opo. Taas ang kamay. Nagtaasan majority. Kaya po tayo ngayon, October 1, andito tayo sa Angkor Mini Cultural Center. Naglalaman ito ng 480 persons. Ngunit kung ang lahat ay dadalo, libo po tayo. Libo na tayo. Ang tumalo lamang yung may kakayahan. At ang may kakayahan ay umabot sa 400 na mahigit. At sabi ko sa inyo mga kapatid, sa pagtutulungan, ako ay kinabahan. Sabi ko, ano ba ito? Nagbabalak na akong mangutang sa bangko. Ako ay kinabahan. Siyempre, hindi niyo maalis sapagkat ayaw ko na tayo ay mapapahiya. Bagamat sali na tayong mapahiya. Amen? Ngunit sa pagkakataong ito, I'm so proud to say na hindi na tayo mapapahiya dahil ang babait ng mga anak ng Diyos. Libre ang kasal, libre ang binyag, libre ang basbas, libre ang misa. Lahat ng serbisyo pati panggamot ay walang bayad. Ang tangi lamang nating maasahan ay pagtutulungan. At sa ating pagtutulungan, 105%, mga kapatid, nakaagdong tayo at may sobra pa. Kaya meron pa tayong konti na Christmas cash raffle program. Kasabay ng ating exchange gift. No? Taas ang kamay ng mga dalang mga pang-exchange gift. Siyempre ako meron din. Kaya lang, tandaan niyo mga kapatid, ang sabi ko, lahat lamang ng mga kasama sa exchange gift ang isasama sa Christmas cash raffle program. Amen? Magdadamdam ba ang walang exchange gift? Kung ikay magdaramdam, manigas ka na naman. Dahil rule is rule.
Kailangan ang lahat ay mag-participate na magkaroon ng pagpapagpalitan ng regalo pagkat today is the real day of Christmas. Amen? Kaya sa ating lahat, mga minamahal na kapatid, ayoko nang ihahabaan pa. Sapat na maunawaan ninyo ang kaligtasan ay wala na sa second mystery dahil tapos na, iserado na, at lahat ay mga patay na dinadala ni Amang Iskopos. Mabubuhay ang mga patay kung makikinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang iglesia ay salitang Kastila, ang ibig sabihin sa wikang Tagalog ay mananampalataya. Sa wikang Ingles ay church or believers. We are the church of God. No? Worshiping in God in truth. And to worship God in truth is to accept the name of the Holy Spirit. And the name of the Holy Spirit is Scopus. At yan, mga minamahal na kapatid, ay maliwanag na sadyang magbibigay ng bagong pangalan ng ating Diyos at ang Panginoon. Sinabi sa kasulatan, Revelation chapter 2 verse 17, kung may pandinig kayo, tingin niyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay, gagawin kong haligis, ay bibigyan ko ng manang natatago at ng isang batong puti. At sa batoy may nakasulat na isang bagong pangalan. Ayan na po. Na walang nakakaalam kundi ang tumatanggap niya. Tinatanggap niyo na bang lahat ang pangalan ni Amang Iskopos sa inyong isip at puso? Habang sa bibig lang. Sabi ni Amang Iskopos, kung ang inyong pananampalataya ay sa isip lang, di kayo magtatagumpay. Kung ang inyong pananampalataya ay sa bibig lamang, hindi kayo magtatagumpay. Kailangan ang inyong pananampalataya ay nasa puso. Pag sinabing nasa puso, kasama ang pagsunod. Kasama ang gawa ayon sa Ebanghelyo, aral at turo ng Panginoong Jesucristo. We need to be restored as a new Christian. Kaya sabi sa aklat ng Juan, mga minamahal na kapatid, chapter 3, verse 5, ay maliwanag ang ganito sinasabi. Sinasabi ko sa inyo ni Jesus, maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Sa second mystery, ang daming born again daw. Sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ang born again Christian, ang tunay na born again Christian, ay sisilang sa third mystery, hindi sa second mystery. Dahil sa second mystery, mga minamahal na kapatid, ay walang matuwid, walang dinatnan kahit isa ang Ama. Kung kaya naman lahat ay patay at mabubuhay ang mga patay kung pupunta sa third mystery, kung masusumpungan si Amang Iskopos, ang Diyos na buhay. Ang Diyos na buhay ba ang sumasapin? Si Amang Iskopos pa ay hukom na dumating? Sa hukumang ito, si Amang Iskopos ang Supreme Judge. Sino ang ating counsel attorney? Si Jesus ang ating counsel attorney. Ang sabi ni Jesus, dakila ang Ama ay sa akin. Yes or no? Yes. Dakila ang Ama ay sa akin. Kaya mas dakila, kung dakila si Jesus, mas dakila si Amang Iskopos dahil siya hukom na dumating hahatol sa nabubuhay at nangamatay na tao. Amen. Kaya, sino ang may balak na umalis kay Amang Iskopos? Ngayon na. Umalis na. Papaunang upa. Sino ang gustong umalis? Paso. Mga taga Batangas. Batangas City. Taas ang kami ng mga taga Batangas City. Taas ang kamay ng mga Chaong Quezon.
Taas lamang kamay. Taas ang mga taga Bulacan at Pampanga. Taas ang kamay ng mga taga Cavite. Taas ang kamay ng mga taga Candelaria. Quezon. Isa, dalawa. Nasa ampay mo. Ayun. Taas ang kamay ng mga taga Sariaya. Dalawa. Ilang kayo? Tatlo. Tatlo. Masaya kayo, tatlo lang kayo. O, apat. O, Candelaria. Ang mga taga San Juan, Batangas. San Juan, Batangas. Ang administrator at ang SPO President. O, lamang ang dumalo. Kailan niya yayayain ang ibang kapatid? Ayun lang naman mag-asawa talaga ng mga nangasiwang magaling. Sa Ministeryo ng Ama, lahat ay mga laging malamig at malahininga. Kayo lamang ang mainit. Mr. and Mrs. Cesar Namor. Sino pa hindi ko nabanggit? Mga Taal ay mga inaanak ko at buko. Ayun, mga taga-Taal, Batangas, ang aking inaanak, si Remy Montenegro, the family Montenegro. Sino ba? Taga San Pablo. Nueva Ecija. Mga taga Nueva Ecija. Nasaan? Nag-iisa. Nag-iisa ba? Nasaan si Mrs. Mayon? Ayun. Mga taga Nueva Ecija. Ang Pampanga. Yeah. Nueva Ecija. Tsaka pa nag-tombay na lang. Parto menos gastos. Kaya tandaan natin, mga minamahal na kapatid, ito ay sarili niyong pagsisikap. Ngunit sinasabi ko sa inyo, pag dumating ang araw at diloob na mga iskopkos na mangyari ang aking mga pinapangarap sa kanyang ministeryo ng ilaw, bawat sangay magkakaroon ng service na sasakyan. Upang hindi lamang kayo ang makarating. Ang nakarating dito na ngayon na 400, pwedeng maging triple. Pagka tayo ay meron ng mga service na sasakyan sa bawat sangay. Sa ngayon, mga minamahal na kapatid, may sangay na tayo sa Mindanao, Surigao City, sa Dinagat Island Province, Butuan City, mga minamahal na kapatid, soon. Dahil muli babalik ang inyong mapaningkod sa Mindanao, maaaring tumuloy kami ng Davao at Jensan. At yan ay ipe-prepare namin mabuti. Ngunit ang sabi ko nga sa mga taga-Bulacan na matagal nang sinisipay, ninanais ng mga kapatid sa Malolos ni Elder Kamal na makarating doon sa Negros Oriental. Kaya nakaplano po ako na pumunta ng Negros Oriental at Cebu. At kasama rin ang Iloilo dahil may mga kapatid tayo rito na mga Ilonggo. May administrator tayo from Balagtas, Bulacan na Ilonggo rin. At meron tayo pong mga training minister na mga taga Iloilo. Amen. Kaya tanda natin, mga minamahal na kapatid, muli nagpapasalamat ako sa inyong kooperasyon at pagkakaisa na magtulong-tulong ang mga kapatid para tayo, umulan man o bumagyo, ay nasa isang maayos na venue. At maayos ba ang inyong upo? Maayos ba ang inyong upo? Kahit umulan ng malakas sa malabas, hindi tayo tatakbo. Amen? Sa dami natin, pero pa ang hindi nakadalo. Kung kahit i-times 4 to, kung talagang dadalo lahat, kahit i-times 4.
ay pwedeng mangyari kung meron tayong malaking venue. At meron namang malaking venue. Pagka malaki, malaki bayad. Amen? At kung malaki ang bayad, at lahat naman ay makipagtulungan, ay hindi problema. Amen? Kaya sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid, bago ako malis sa pulpitong ito at pagpatuloy ang ating banal na misa, pasalamat sa 2,030 taong kaarawan ni Amang Iskopkos bilang siya'y nag-anyong tao sa gitna ng mga Hudyo, bilang ating tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas, Panginoong Jesus na tagapagligtas natin, ngayon ay atin ang Ama, hindi na bilang Panginoon, kundi bilang Ama. Kahit ang gusto ni Amang Iskopkos, tatawagin natin siya sa kanyang bagong pangalan. 3 ulit hanggang 7 ulit. Amang Iskopkos, Amang Iskopkos, Amang Iskopkos. Kung gusto niyo marinig ang inyong panalangin. Kung gusto niyo marinig niya ang inyong tawag sa kanya, tawagin niyo siya sa kanyang bagong pangalan. Yon ang open sa kanyang pandinig. Sarado na ang pandinig ng Panginoong Jesus sa lahat ng tumatawag sa kanya ng Panginoon at Jesus. Sapagkat nabuksan na ang ika-3 misteryo, isinara ang ika-2 misteryo upang dito sa ika-3 ay tipunin ang mga naghahanap sa Diyos at ang mga naghahanap sa Diyos at sasamba kaya mga Iskopkos sa Espiritu at Katotohanan ay unti-unting bubuhayin. Amen. Kamusta ang Batangas City? Batangas City, kamusta? Taas ang muli ang mga taga Batangas City? Batangas City. Lobo. Kasama ang Lobo at saka Batangas City. Taas ang mga taga Lobo. Ang kamay. Okay. Kaya sigapin Sister Corazon, bilang kay video ni Amang Iskopkos doon, ginagawa sa healing, ay kung dadami ang ating mga kapatid sa Lobo, magkaroon tayo ng isang santuario. Doon sa Lobo. At bibigyan natin ng another chance ang ibang ministro para makaagapay kay Minister Tulon doon sa Lobo, sa supervision ng inyong provincial minister, Reverend Roldan. Kaya tandaan natin mga kapatid, ang ating objective, 1, ipalaganap ang pangalan ng Espiritu Santo, Iskopkos, sa buong sangkatauhan. Amen. Pangalawa, akayin ang mga tao sa tama at matuwid na pananampalataya. Amen? At pangatlo, makipag-isa sa mabubuting layunin ng ating pamahalaan. Yan lamang ang 3 na objective ng ating congregation. At sa pag-aakay ng mga tao sa pagpapahayag sa kanyang bagong pangalan, tandaan natin, ang mga nasa second mystery ay nasa dilim na. At mapunta lamang ang tao sa liwanag kung sila ay tatanggap sa Espiritu at sa katotohanan. At sasamba sa pangalan ni Amang Iskopkos. Ito ang mabuting balita. Mga minamahal na kapatid, nais ko tumayo lahat, awitin natin ng happy birthday si Amang Iskopkos.